Kamusta mga pus? Ngayong araw na to, ngayong content na to, tuturuan ko kayo paano mag-drive sa uphill. Kasi meron yung ating kapus, nag-comment siya dun sa ating paano mag-drive ng manual, which is itong ating MIUI 125. Ngayon, yun naman yung gagawin natin ng content, yung request niya. Paano mag-drive sa uphill. Tara! Maghahanap lang tayo ng magandang pwesto. Kasi delikado doon. Mas okay dito na lang tayo. Doon. Ngayong content na to mga pus, tuturuan ko kayo paano mag-drive sa uphill. Parang ganyan. Madali lang naman yan. Kung napanood nyo yung step by step na paano mag-drive ng manual na motor, parang ganun din to. Pero medyo i-advance lang natin yung ating driving skills kasi akyatan to, saka kailangan natin mag-advance tumingin. Yung sight natin kailangan natin i-advance. Bakit? Kasi bawat liko na ganyan parang sharp curve, kailangan natin makita dun sa bago lumiko. Dapat alam nyo na kung ibibuelo nyo ba yung motor nyo o kaya ng motor nyo o mabagal kayo. Kasi yung automatic mga pus, kailangan niya magbuelo yan. Kasi kailangan niya magbuelo kasi yung bola na tinatawag na bola, tataas yun. Syempre ganun. Okay, back to basics. Paano mag-drive sa akyatan? Madali lang mga pus, di ba? Parang yung mga basic tips natin. Pero para sa akin mga pus, bago tayo umandar, ako naman mga pus, bago kong natutunan na mag-drive sa uphill, di ba nakasuggestan yan, kailangan lagi nating pinipreno bago sumakay. Syempre kung nasa tarik ka, para hindi siya kunwari i-release ko yung preno, magaganyan siya. Kaya kailangan lagi kang nakapreno kung tuwing sasakay ka. Okay mga pus, on na natin. Ay, umandar. Ay, side stand. Dapat always nakapreno ka dyan mga pus. Tapos kunwari akyatan na yan, di ba? Kikita nyo naman, oh yan. Di ba? Ang tarik. Kung akyatan na mga pus, nakapreno ka dyan, mas maganda i-advance mo yung throttle mo, right? Kunwari lagyan mo na siya ng RPM. Yan, umiiyak na yung makina bago mo i-release. Oh, di ba? Tapos kung aakyat ka mga pus, number 1, balance. Pero kung mga ganyan nakatirik, kailangan mo nang i-throttle up. Tapos dapat wag kang mabilis masyado kasi pwede kang ma-prone sa slide. Tapos kung nakikita yung mga pus, medyo akyatan na siyang ganyan, wag kang nervyusin. Tingin ka lagi sa likod mo. Tapos dapat yung mata mo, yung sight mo, nasa advance. Kunwari to, paliko, nakatingin na ako dun. Para alam ko kung anong gagawin. Kung akyatan, syempre mabibitin tong motor ko. Malay mo may kasunod tayo, akyatan yan. Tapos always dito ka. Di ba gulong ng kotse yan? Dito ka sa gulong sa right. Kasi kung doon ka sa gilid, akyatan, yung iba may tinatawag nilang lumot, yung kulay green na madulas. Andyan yan, yung mga bato-bato, ganyan. Tapos, paano Tapos, kunwari, paano kung traffic sakyatan? Kunwari, hanap tayo ng matarik na part. Dyan. Yan. Kunwari, matarik yan. Sa mga MIUI 125, syempre, kung matarik yan, prepreno ka. Steady mo lang yung preno mong ganyan, harap likod, steady mo kung traffic, naakyatan. Tapos kunwari, di ba itong content natin is about MIUI 125, Click 125, Honda Beat, pwede yan. Meron siyang handbrake dito, yung tinatawag yan. Ewan ko kung kita sa camera, pipindutin mo yan. May handbrake na tinatawag, yung handbrake niya is yan. Pipindutin, iprepreno mo siya, tapos pindutin mo yan. Yan, hindi ka na gagalaw palikod. Pero kung tatanggalin mo yan, yung handbrake niya, yan, unbrake mo, pindutin mo lang, yun na, bababa na siya. Ganun lang yun. Para hindi masakit sa kamay, pwede mo siyang pindutin para
handbrake free. Tapos kung akyatan mga pus, huwag syado kayong didikit. Huwag kayo didikit sa harap nyo kasi akyatan yan eh. Once na naka-incline kayong dalawa, tapos yung harap mo lumikod konti, kasalanan mo pa kahit ikaw yung natamaan niya. Sasabihin nila, bakit hindi ka nag keep distance, alam mo namang akyatan yan, mga ganun ba. Tapos yung mga technique ko sa akyatan mga pus, nag-a-advance talaga ako ng tingin. Parang kunwari ito, S yan, tumitingin na ako dun. Kaya nakikita nyo sa mga picture ko, sa mga video natin mga pus, kung tuwing nag-uphill kami tapos nagbe-banking kami, nakaganon yung aking camera. Kasi para makita mo kagad yung mga yan, o yan. O kunwari ito, mga pus, iprepreno ko sa harap at likod. Salog to para hindi naman tayo mag-slope ba yung tawag doon, yung dudula sa i-release ko yung preno. Di ba, pababa yan, bababa tayo. I-handbrake nyo, yan yung handbrake. Preno ng madiin, tapos pindot. Ay, mali. O yan, handbrake na yan. Ano pa ba ang tuturo ko sa inyo mga pus? Hindi ko akalain na tuturo ako ng ganito ngayon eh. Bigla ko lang nabasa sa comment section natin. Yung nagsabi sa atin na mag-content tayo sa akyatan is at pababa. Yung nag-request mga pus si JLigo 9290. Paturo naman po paano naman kapag paakyat at pababa. Paano kontrolin ang preno at gas. Nakatatakot to kasi. Gawa po sana kayo ng video please. Salamat po. Yan na po yung request mo sir. Nasa kalahati pa lang tayo ng video natin. Tapos ngayon pababa naman. Kung pababa naman tayo, always check your brakes bago tayo aalis ng bahay. Kunwari to, lalaruin ko muna yung harap para makita ko kung gaano siya katapang kumagat. Tapos sa likod. Okay, ganun pala siya. And then ngayon, di pa pababa na to mga pus. Huwag kayo mag-overspeed. I-maintain nyo sa utak nyo yung bawat kurbadahan na ganyan. Mag-maintain lang kayo ng mga 30, tapos throttle back kayo. Mas lalo yan, yung mga ganyan. Syempre hindi nyo makikita yan, lalo gabi. Bawat likuan mga pus, kung salog, half throttle ka konti or ibalik mo na lang para mag free wheel siya. Tapos preno kayo harap likod. Pero mas marami yung preno sa likod Parang sabihin mo na is 60-40 kung salog. Hindi, 70-30 na lang kung salog. Mas okay yun mga pus. Kasi kung hindi naman ganun kalakas, may tendency na dudulas or mag-stuck yung harap mo sa likuan. Tapos kung salog ka, alalay lang yung accelerator. Piga-piga lang konti para ma-reach mo yung takbong gusto mo. Tapos kung likuan, mag-brake ka. Parang bike din. Ikukumpara ka ulit sa bike kasi mostly lahat tayo nagbabike. Pero yung magkaiba lang yung bike sa motor is wala siyang engine brake yung bike. Ayan. Kung nakikita nyo kung paano ako lumiko mga pus, may parang preno-preno ako konti bawat liko para hindi ako ma-overshoot. Yan yung aking preno-preno technique. Kung may goma-goma, may preno-preno technique. Pinakatirik na part mga pus doon. Punta tayo doon. Whee! Huwag nyo yan gagayahin pus Sanay ko lang kasi itong ating MIUI, kaya ganito tayo magkurba dito. Yan, yung matirik na part. Kung matirik na part mga pus, kung magpreno ka na, tapos bababa siya ng 20 pababa, kilometer, yan, mawawala yung kanyang engine brake. Kaya dapat doble alalay yung preno nyo to, matirik to. Oo. Parang yun, hirap na di ba? Pero tama yung sabi ko din. first time lang to. Tama din yung sinabi ko. Dapat 70 talaga sa likod. Kasi yung mga disc brake mga pus, harap sa harap. Parang sa NMAX natin. Nag-overheat pala yun. Naglo-loose brake siya. Iinit kasi yun eh. Kaya dapat mostly sa likod tayo. Alalay lang talaga sa harap. Tapos syempre kung akyatan at salog mga pus, suit kayo ng ganito. Kasi di natin masabi yung disgrasya. Pwede rin mga pus sa mga super sharp curve, magbusina kayo. Kasi ulitin natin, akyat tayo ulit. Kunwari traffic na mga pus, pepreno ako sa likod, tapos handbrake. Kasi traffic sa likod eh. Tapos keep distance kayo O yan, pwede na, go! Yo, di ba? Ganun lang yun. Yan, kunwari sharp curve. Advance tumingin,
busina. Ganun lang. Kasi hindi natin makita kasi yung tinatawag nilang blind spot, yan yun. Parang ito, paliko na naman yan. Busina. Di ba? Saka chill lang kayo, huwag kayo magre-racing mga pusa. Bad yun, bad. Mas lalo dito, mga sharp curve. Malay mo, meron mag-overtake. Dalawang linya yan, kukunin niya. Liko, busina. Diyan na yung pinakataas na part. Parang gano'n, nagbubusina siya, nakikinig siya sa ating vlog. Busina, akyat, throttle, dagdag kasi nahirapan yung makina. Ganun lang yun. Sharp curve, busina. Dahan-dahan na pumasok. At dito ka lang sa linya ng right na gulong ng kotse. Huwag ka pupunta sa left. Mahirap na pus, mahirap na. At syempre mga pus, ito na yung last. Di ba magpapark ka ng naka-slope? Yung sakyatan ba? Slope, ganyan. Tapos magpapark ka na nakaganyan. I-handbrake mo talaga siya or either mag-center stand ka bago mo iwan yung motor mo. Baka mamaya sasabihin niya wala na, tumba na. Tapos madamay pa yung nasa likod mo, ganun. At yun lang naman mga pus, yun lang naman yung ituturo ko sa inyo. Ganun lang kadali mag-drive ng akyatan at salog at pababa na sinasabi nila. Sana may natutunan kayo sa video natin mga pus. Woo! Peace out!